Halika na. Ba't ako gagastos ng ganun para sa patay? Paano mo siya napagsasalita ng ganyan? Wala ka bang utang na loob? Hindi ako dapat nagpalaki ng anak ng iba. Magiging okay lang pag wala ka na. Kung ganon, hindi niyo pala ako tunay na anak. Hindi kita anak. Anak ka ng mama mo sa ibang lalaki. Okay. Hayaan niyo akong sabihin ang hayag ng chairman, kaya makinig kayo. Mula sa araw na ito, titira dito sa Sky House. Si Charlotte Yun kasama ninyo. Ano? Titira siya dito? Talaga? Totoo ba yan? Pero bakit? Nakakatawa. Teka nga lang, nung sinabi mong kasama ninyo, kasama ba dun si Jerwin? Nakakatawa nga. Bakit kailangan nating ibalik yung taong ayaw namang tumira dito? Mas walang katuturan naman yung ipagsama mo yung isang playboy at yung fiancé niya. Ay, yan na naman kayo. Desisyon niya ng chairman. Wala tayong magagawa. Ay, labo Ang naman. hirap gumalaw dito na may kasamang babae. Napaka hindi komportable. Oo nga. Sigurado ako na may plano siya. Malamang wala. Siguradong wala. Nga pala, may isang patakaran. Ipinagbabawal ang pakikipag-date. Anong ibig mong sabihin doon? Hindi ba girlfriend siya ni Steven? Paano mo gagawin yun? Hindi lang naman siyang girlfriend ni Steven. Kung sa bagay. Ang totoo, si Steven at si Miss Orson! Yun. Halika! Sumama ka sa akin! Dude, anong ginagawa mo? Sabihin na natin ang totoo. Teka lang muna. Hindi ba sabi mo bawal siyang i-date? Kaya tignan mo. Hindi ba mas safe kung alam nilang fiancé ko siya? Tignan mo silang dalawa. Paglolokohan nilang kahit anong nakabistida. Ikaw yun eh. Wala ka kasing alam eh. Hindi biro ang dalawang yan. Kailangan nilang malaman. Orso naman. Hindi ba pwedeng makiride ka na lang? Sisiguruhin kong hindi nila lalabagin yung patakaran. Pero kung may mangyari pa rin, handa akong isurrender ang credit cards ko. Call? Siguraduhin mo tutupad ka. Oo naman. Halika na. Nasaan si Jerwin? Umalis na. Alam mo kung saan. Uulitin ko. Hanggat nandito si Miss Yun sa Sky House, bawal ang pakikipag-date dito. Ibig sabihin, kailangan mong makipag-break sa kanya. Sorry ka pero exception ako. Ikaw ang pinakadelikado eh. Binabalaan kita. Ingat ka. Sabihin mo nga sa kanya, isa akong exception. Exception. Mama, dito ka muna sandali ah. Pasensya na.
Huwag kang mag-alala. Okay lang ako dito hanggang sa mawala ang galit ni Papa. Nagdesisyon ka na. Maninirahan ka bilang si Jerwin Kang. Wala naman kasi akong choice. Nagsabwatan kayo. Pero alam mo ba? Pumunta ako dito kasi may gusto akong malaman. Bakit gustong-gusto niyo mawala si Jerwin Han? Anong klaseng tao ang tatay ko at inabandonan niya kami ng nanay ko? Kaya napilitan ako mabuhay bilang Jerwin Han. Kailangan ko malaman. Sige. Hahayaan kitang gawin mo yan. Pero habang nandito ka, huwag mong susuway ng utos ng chairman. Ang laki ng dining table. 3 lang naman na nakatira dito. Sino ka? Kasi po medyo nagugutom Hay, ako. kung baguhan ka, dapat nagpakilala ka muna. Hindi yung parang umaaligid-aligid ka dyan na parang isang ligaw na pusa. Hay naku, ano ba yan? Bumaba ng kalidad ng mga tao dito simula nang umalis yung mayordomo. Pasensya ka na, ha? Teka nga, ano nga bang pangalan mo? Ilang taon ka na? Ako, Charlotte yun ang pangalan ko, ma'am. 20 years old na po ako. Ako naman, gusto kong tinatawag ako na Miss Bolgio. Kasi taga-katimugang bahagi ako sa Bolgio. Alam mo ba kung saan yon? Yes, ma'am. Sikat yun sa... Sa clams. Halika na. Mamumroblema ka kapag nakita ka ng mga munting amo natin dito. Sumunod ka sa akin, halika na. Ang bagal mo namang kumilos. Pinaglihi ka ba sa pagong? Bilisan mo, baka abutan nila tayo. Manang, saan po ba tayo Huwag pupunta? ka maingay, kundi lagot tayo. Halika. Mula ngayon, dito ka na maninirahan, okay ba? Kaya huwag ka nang pag-alagala. Sa totoo lang, mas gusto ko ang lugar na to. Oo naman, dapat lang. Magugustuhan mo dito. Teka, anong ginagawa mo dito? Kayo pala. Oh, nagkakilala na pala kayong dalawa. Siyang pinakabata na magtatrabaho sa atin. Nandito siya hindi para magtrabaho. Ha? Anong ibig mong sabihin? Special guest siya ng chairman. Kaya umayos ka. Special guest? Kung ganun, patawarin mo ako, miss. Nagkamali ako. Okay lang yon. Nandito lang naman ako bilang part-timer. Linawin mo yung sinabi mo. Hindi naman ako isang Ay, special naku. guest. Mukha yatang nagkamali ako ng bongga, no? Pasensya ka na, miss. Tao lang naman, di ba? Sana naman sinabi mo sa akin kagad, miss. Tayo na. Manang, huwag na kayo mag-alala. Okay lang naman ako. Okay? Bye. Goodbye. Ano ba yun? Parang sobra naman ata yun. Hindi ba mas matanda siya sa ating dalawa? Kaya umayos ka. Grabe naman kayo. Dapat irespeto ka ng lahat ng empleyado dito sa mansyon. Nagtatrabaho din naman ako dito. Kaya bakit kailangan ng special Yun treatment? ang utos ng chairman. Pero kahit na, mas matanda pa rin siya Yun kaysa ang kay... utos ng chairman. Pero hindi pa rin tama na hindi natin ginagalang ang... Yun ang utos ng chairman. Hindi ka pa ba kumakain?
Salamat sa masaganang hapunan. Ah, gusto mong tumikim ng konti? Ano ba kasi? Basta, tayong dalawa. Engage pa rin tayong dalawa. Tigilan mo ng kalokohan mo. Hindi ka takot na ikaw lang ang babae at puro kami lalaki? Mas safe na alam nilang fiancé kita. Pwede ba tumigil ka na? So sasabihin mo sa kanila na nagpanggap ka para lang sa pera? Di bale, okay lang. Talaga namang pinili kong gawin yun nun. Pero teka nga lang, hindi mo ba narinig yung sinabi ni Orson? Bawal ang pakikipag-date, no? Hindi ko naman sinabi na makipag-date ka sa akin eh. Magpapanggap ka lang na fiancé kita. Ay, bakit ba gusto mong gawin ko yun, ha? Dahil ba sa hindi kita nabayaran? Dadagdagan ko, okay? Sinabi ko nang hindi ko kailangan ng pera. Kung ganun, gagawin mo to ng libre? Huwag mong sabihin na in love ka na sa akin. Pwede bang Hmm? taas mong kamay mo? Okay. Taasan mo pa. Taasan mo pa. Sinabi kong poprotektahan kita. Ikaw, sabi ko nang huwag ka magsasalita ng ganyan. Honey! Salamat ha! Gaano kalaking pera nakuha mo ngayon? Ay. Ah. Ay. Gaano kalaking pera nakuha mo ngayon? Ay, ang Jerwin Kang talaga na yun. Bakit ba ang sama niya? Buti pa si Colton Kang, palagay ang loob ko sa kanya. Pero si Steven Kang... Ay, yung playboy na yun. Ah. May kondisyon ang pagtira mo dito. May isang patakaran. Mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipag-date sa loob ng Sky House. Hindi naman ako baliw para i-date ang sino man sa kanila. Ah. Ay. Ituloy lang natin ang paglalakad nang hindi tayo mayamot sa isa't isa. Anong ginagawa mo? Akala ko naman hindi ka na babalik. Sikapin nating iwasan ng isa't isa kung maaari. Gusto ko yun. Pero mas okay siguro kung walang pansinan. Pero bakit ka ba talaga bumalik pa? Wala ka ng pakialam doon.
내 슬픈 꿈을 꾸지 붉어진 두 눈 Pareho ng dati. 너를 닿았지 얼어붙은 내 심장에 거센 바람처럼 불어 숨을 쉬는 순간조차 아파 멈출 수가 없는 내 사랑 Pero bakit ka ba talaga bumalik pa? Kaya napilitan ako mabuhay bilang Jerwin, Han. Kailangan ko malaman. 내 품에 너를 안을 수 있겠니 Ano ba? Ang ulo ko. Ay. Ang ulo ko. Dito nga pala ako natulog kagabi. Good morning! National Jackpot Girl! May iba pa bang nangyari maliban dun sa alam ko? Lumipat ako dito sa Sky House. Mamaya ko na ikukwento ang lahat. Ano? Grabe sa over na yan ah! Padala ka ng pic! Padala ka ng pic! Padala ako ng pic. 1, 2, 3. Ano yan? Kitang-kita mo yung loob ng kwarto? Ay, ano ba yan? Kung ganon... Anak lang! Ano ba yan? Sino ba yung sumilip? Honey, di pa ako nakabihis ngayon eh. Alam kong gusto mo ako makita. Mamaya na lang, okay? Kung ganon, iyan yung kwarto niya? Yung kwarto ko. Ano ba yan? Bakit magkakatabi sila at kitang-kita sa loob? Kung ganon, kaninong kwarto yung nandun? Sino yan? Sino yung nandyan? Ba't ka sumisilip sa kwarto ng iba? Hindi naman sa ganon. Umalis ka nga. Ito ang kwarto ko. Yung kwartong yun kay Stephen Kang. At yun kay Jerwin Kang. Napapaligiran nila ako. Bakit ganon? Ang laki. Oh, dito niyo ilalagay yung mga gulay. Tapos yung seafoods doon naman. Wow! Fiesta! Bakit hindi ka pa kumakain? Nakakahiya namang mauna sa iba. Huwag kang mag-alala, kumain ka na. Wala naman sa kanilang kakain.
Bakit? Ayaw nilang kumain? Ang totoo niyan, hindi sila kumakain ng sabay. Hindi pa nangyari yon. Kahit isang beses? O, anong gagawin niyo sa lahat ng to? Bale, may paraan kami kung paano. Sayang naman ang pagkain. Kaya kumain ka lang ng kumain. Kakausapin ka ni Chairman. Aloha! Good morning po, Chairman. Ano? Kumusta ka dyan? Kumusta ang unang gabi mo dyan sa Sky House? Kasi hindi pa po ako sigurado. Ganun ba? Ikaw na ang bahala. Subukan mong pakainin sila ng sabay-sabay. Kakain ako ng kasabay sila. Sabihin na nating yan ang una mong misyon, Iha. Paano? Tatawag na lang uli ako. Aloha! Ano? Ano to? Isang kontrata na ginawa ni Chairman. Isang kontrata? Oo. Hayaan mo akong ipaliwanag sa iyong lahat. Kapag nakumpleto mong bawat mission ni Chairman, bibigyan ka niya ng additional bonus. Additional bonus? Oo. Ang halaga ng bonus na yon, nakadepende sa hirap na misyon. Talaga? Pero kung mabigo ka sa misyon mo, kinakailangan mong iwan ang Sky House. Oh, Gaya ng sinabi ko kahapon, mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipag-date. Ang kailangan mo lang gawin, tanggihan silang tatlo. as if. Yung batang yon. Ha? Tungkol sa batang yon, si Charlotte. Sigurado akong hindi aabuti ng 1 linggo at babalik din yun dito. Huwag mo siyang papapasukin. Oo naman, no? Pero, honey, totoo ba yung sinabi mo na yung asawa mo nagkaroon ng ibang lalaki? Tumigil ka na. Huwag mo na yung ungkatin pa. Sige, okay. Chona, aalis ng papa mo. Okay lang. Huwag mo na siyang gisingin. May bagong project kami. Construction ng bagong apartment. Kaya medyo matatagalan ng balik ko. Tatawagan na lang kita mamaya. Sige, honey, mag-iingat ka. Hello, yes? Oh, tumatawag ba kayo kasi nakita niyo yung flyer? Ikaw din ba? Sa Yonggak apartment ng katera? Malamang nakilala mo yung hinahanap kong tao. Eugene Kang ang pangalan niya. Tama. Isa siyang taekwondo master. Kilala mo pa siya? Sige. Sige. Nasaan ka ba ngayon? Hanyul Group. Hanyul Group? Bakit? Ano ba yan? Okay lang ba kung kunin ko ang gamit ni Charlotte yun? Baka gusto mo ng tsaa. No, thank you. Sige. Pero, paano nagawa ng Charlotte namin na tumira sa Sky House? Inimbitahan siya ni Chairman Henry Kang ng Hanyul Group na tumira doon. Yung chairman ang nag-imbita? Pero bakit? Ibig sabihin, nandun si Charlotte? Sasabihin ko na lang sa ibang araw. Iwan ko na kayo. Aalis ka na? Sandali lang muna. Chona, anak. Sandali. Magbabay ka naman ng tama. Siyang executive secretary ng Hanyul Group. Goodbye sa'yo. Yung papa nga pala niya, may pinuntahan ba siya? Feeling ko may ginagawa akong importante. Ready ka na ba, Charlotte? Simulan na ba natin? Ano naman ang mahirap kung pakakainin ko sila ng sabay? Okay. Bakit wala man lang isang family picture sa bahay na to? Miss Celeb, nahanap ko ito sa hotel. Nahanap mo siya. Ay, ang tagal ko nang hinahanap to.
Nga pala, may nangyari ba sa'yo kagabi? Bakit? Napansin ko kasi na parang umiiyak ka. Hindi ako umiiyak. Yung ulan, naulanan ako. Ganun ba yon? Akala ko may nangyari sa pamilya mo eh. Bakit mo naisip na may nangyari sa kanila? Bale, wala lang basta. Oo. Ganun nga. Aminin mo, hindi aksidente yung pag-delete mo sa text ko, no? Aksidente talaga yun. Hindi ko binura. Ganun ba kasama yung mga text? Grabe ba? Tama. Binura ko kasi alam kong masasaktan ka lang. Yung Chona ba na yun o kung sino man siya, kapamilya mo ba talaga siya? First time ko makakita ng magkapatid na ganong kasama ang turingan. At least hindi naman kasing sama ng sa inyong magpipinsan. Anong ibig mo sabihin? Nalaman kong hindi pala kayo kumakain ng sabay-sabay. Anong klaseng pamilya yun? At least ako kasabay ko silang kumain kahit nagpapanggap lang. Napakabait mo namang tao. Since nabanggit mo na rin, bakit hindi tayo kumain ng sabay? Huh? Anong tinitingnan mo? Nakita mo yon? Hindi yan sasabay sa atin. Nasaan na yun? This is Orson Lee. Sige, naintindihan ko. Habi mo ba mag-invade ng personal space ng iba? Bakit mo ba ako ginugulo? Hindi ka dapat nandito. Ano namang special sa lugar na to? Nasisiraan ka na ng bait? Ano? Bakit mo naisip na tumira dito? Basta may dahilan ako. Hindi ganun kasimple tumira dito. Nakikita ko naman yun. Sa tingin ko, hindi. Kasi may isang bagay na mahalaga sa akin. Pera lang naman ang mahalaga sa'yo. Sinabi ko na sa'yong hindi yon. Balak mo ba akong akitin o ano? Ikaw ang nasisiraan ng bait. Anong ginagawa mo, ha? Sabi kong wag mo akong hawakan eh. Anong gagawin ko? Paano na? Lagot na. Lagot. Ganito na talaga ang buhay ko. Ay.
Anong ginagawa ng babaeng yun dun? Uy, Miss Celeb, anong ginagawa mo dyan? Teka, nasisiraan ka na ba? Gusto mo maligo dito? Ano ba itong mga basurang to? Hindi basura ang mga yan. Gamit ko yan. Lahat yan? Ay, magkakasakit ka niyan eh. Bakit hindi mo nilang itapon ng mga yan? Bakit ko itatapon ng mga gamit ko? Pumasok na kayong dalawa. Ay, tigas ng ulo. Sandali lang ha, babalik ako. Teka. Itapon mo na yung mga yon. Itong sample na to, magagamit ko to ng 3 araw. Halika na. Sige na, pumasok na tayo sa loob. Okay lang. Mauna na kayo sa loob. Pinagpilitan mo sarili mo dito para lang tratuhin ng ganito? Alagaan mo mga gamit mo para hindi mag-alala ang iba. Tama, huwag ka mag-alala sa kanya. Kasi ako lang ang may karapatan. E di alisin mo siya sa harapan ko. Mas mabuti kung umalis ka na. Narinig mo siya. Umalis na raw tayo rito. Pinapalabas mo bang bago mo siyang laruan? Bakit? Gusto mo siyang agawin? Tumigil na kayong dalawa. Huwag mo silang pansinin. Ganyan palagi ang dalawang yan. Makinig kayo. Tantanan niyo ako kayong 3. 내 맘 곁으로 와줄 수 없니 My world and only you 더딘 내 맘 언젠가 네가 볼 수 있다면 꿈결처럼 기적처럼 너를 꿈꾸던 그 시간에 있어주기를 I believe 알고 있니 두 눈이 널 훔쳐 내 모든 걸 채워버렸을 때 세상은 모두 달라져 있었던 걸 멈출 수 없는 나의 가슴이 시킨 대로 걸어왔을 땐 이미 넌 내게 전부가 됐어 네 미소 하나에 맘을 놓고 네 눈물 하나에 맘을 다쳐 네가 사는 내 마음은 늘 그래 서툰 미소 뒤 한숨들만큼 몰래 버린 내 눈물들만큼 내 맘 곁으로 와줄 순 없니 My world and only you 더딘 내 맘 언젠가 네가 볼 수 있다면 Ilang beses ka nang nababasa. Paumanhin. Hindi ko dapat iniwan ang mga gamit mo.
lang yun, Manong. Salamat at dinala mo dito ang mga yon. Halika na. May pupuntahan tayo. Saan tayo pupunta? Teka lang nga. Nagsushoot ba tayo ng Pretty Woman? Utos yun ng chairman. Ay, sinabi ko namang okay na ako sa suot ko. Kung ganon, pipili na lang ako ng ilang damit. Utos yun ng... Utos yun ng chairman. Yun na naman ang sasabihin mo, di ba? Sige ka, baka ibalik ko lang ang binili mo. Kung gusto mo, dun ka sa cafe para maghintay. Manong naman eh. Dun mo na lang ako hintayin. Ako, ano ba yan? Ano ka ba? Tumingin ka sa dinadaanan mo. Pasensya na kayo, ma'am. Crocodile skin bag ka. Ay, nako. Nagkaroon ng scratch. Pasensya na po kayo. Paano na ngayon yan? Maayos mo to ng sorry, ha? Talaga? Ay, Patingin. magpawa ka! Alam mo ba kung magkano tong bag na to? 30 million won! Bayaran mo ako! Ha? Bayaran mo ako sa damage na to! Bayaran saan? Bakit? Sino ka sa tingin mo, ha? Kapag authentic to, makikita mo na may 5 stitches dun sa gilid ng logo. Pero parang wala naman dito. Sigurado ba kayo? Hindi man lang S-level quality yung ginamit na material. Saan niyo ba binili tong bag? Wala ka nang pakialam doon! Makaalis na nga! Nagkita na naman tayong dalawa. Oo nga eh. Nandito ka ba para mag-shopping? Hindi. Bale, may hinihintay lang ako. Palagi na lang tayong nagkikita nang hindi inaasahan. Buti nga eh. Salamat sa'yo. Natataranta na ako kanina eh. Obvious naman na kanina, may pagka-weird siya. Paano mo nalamang fake ang bag na yun? May tips ka? Alam ko lang. Kasi I do a lot of needlework kaya ganun. Talaga? Oo. Interesado kasi ako sa fashion design. Kaya plano kong mag-major nun sa college. Kaya pala ang galing mong manamit. Kaya naman pala. Pero mukhang hindi ka rin galing sa mundo na yun. Hindi ka rin... Pati ikaw? Hindi mo pala alam. Hindi ako galing sa isang super rich family tulad nila. Ang akala ko kasi isa ka rin sa kanila. Magkapit bahay kami ni Steven simula nung bata pa kami. Simula nun, naging close na kami. Eh kayong dalawa, paano kayo nagkakilala? Bale... Kasi may binili siya dun sa may convenience store kung saan nagpa-part-time ako. Convenience store? Oo, dun ako nag-work. Masyado ba akong nagiging makulit? Pasensya na. Okay lang. Alam ko namang maraming dinedate si Steven pero ngayon lang siya nagpakilala ng isang babae na fiancé niya. Ganun ba? Siguradong masaya ka. Ano? Sa ano? Sa ano, na dinedate mo si Steven? Kung tungkol sa bagay na yon. Miss Yun, tapos na ako mag-shopping. Uuwi na ba tayo? Anong ginagawa mo dito? Bakit pinag-shopping mo siya? Inutos ba yun ni Steven sa kanya? Kasi... Hindi. Nakatira si Miss Yun sa Sky House ngayon. Ako nag-aasikaso sa kanya. Nakatira siya sa Sky House ngayon? Tama. So yung taong hinihintay mo pala, si Orson? Oo. Pasensya na. Mauna na ako. May pupuntahan pa ako.
Ready ka na? Teka, bakit parang ang dami mo namang pinamili? Sinabi ko na ibabalik ko sila, di ba? Utos yun ng chairman. Ayan ka na naman sa linya na yan eh. May trabaho kong dapat gawin, Miss Yun. Kahit pa, sobra naman yata ng bongga yung pagsha-shopping mo. Sigurado akong nahihirapan ka dahil sa magpipinsan. Kaya naman, sisiguruhin kong hindi ka maiilang sa pagtira mo sa Sky House. Yun din ang utos ni chairman. At saka, humihingi ako ng paumanhin sa pag-uugali ng tatlo. Pasensya na. Huwag ka mag-sorry, okay lang. Kung ganon... Ang isang to na lang ang isusuot ko, okay? Feeling ko kasi sobra na kung tatanggapin ko ang lahat ng to. Bilisan natin. Ibalik na natin yung iba. Let's go. Halika na. Ano ka ba? Bilisan natin. Ikaw ang friend ni Charlotte Yun, si Jana Kim. Hong, Jana Hong, okay? Anong pakialam ko kung Kim o Hong ang last name mo, ha? Bakit mo ko hinahanap? Kilala mo ko, hindi ba? Narinig ko na si Charlotte sa Sky House nakatira ngayon. Sa tingin ko hindi, no? Hindi? Sa tingin mo? Hindi man lang siya hindi, kundi sa tingin ko hindi. May alam ka, hindi ba? Sabihin mo na. Bilisan mo na nga. Wala akong alam. Totoo yun. Wala talaga. Maniwala ka sa akin. Kung ganun, bakit ganyan ka magsalita? Hindi ko talaga alam. Ibigay mo nga sa akin yung phone mo. Ano kailangan mo sa phone ng iba? Basta, gusto ko makita. Kung ganun totoo. Nakakaingit. Naiingit ka rin, diba? Ano naman ang dahilan at magsiselos ako? Ano, masaya ka na? Teka, pakita nga uli. Paano mo malalaman kung yan nga yung Sky House? Ayoko nga. Busy ako eh. Teka, sabi mo patingin ako eh. Ano yung hawak ko ngayon? Ewan. Baka yung toilet paper? Yung nasa basurahan? Mami! Malamang kay Charlotte ito. Ang cute. Hmm? 800 na lang natira. Hindi mo naman kailangan mag-alala sa akin. Yung mga part-time job ko dati at yung trabaho ko ngayon, lahat naman yun. Para kumita ng pera at makaipon. Wala akong dahilan para masaktan nila. Mas grabe pa yung naranasan ko dati. Hindi ka lang isang part-timer. Special guest ka namin. Kahit na, sisiguruhin ko na magagawa ko ang lahat ng ipapagawa ni Chairman. Kung tutuusin, nakataya rito ang buhay ko eh. Kakayanin ko to. Nakatira si Miss Yun sa Sky House ngayon. Ako nag-aasikaso sa kanya.
Hindi ko talaga maintindihan. Bakit, may nangyari ba? May gusto sana akong itanong, okay lang? Yung fiancé pala ni Steven. Sa Sky House nakatira ngayon. Oo. Totoo pala. Ganun na nga. Hindi ko na kaya to. Alam ko namang hindi mo sasabihin sa akin. Kaya kailangan kong malaman kay Steven mismo. Ngayon na ba? Oh, Miss Celeb! Oh, Sino kasama mong mag-shopping? Si Orson? oo. Nabasa kasi yung mga damit ko. Kaya binilhan niya ako ng mga bago. Sa'yo to, di ba? Ah, saan mo nakita to? Nakita ko nandun sa sahig. Ah, talaga? Salamat at nakita mo to. Pero, tiningnan mo bang... Sorry, sumilip ako. Ah, ginawa mo yon? Hindi ako siguradong sa'yo kaya tiningnan ko kung sino may-ari. Yun lang naman yun. Bakit sino ba sa tingin mo ang may bank book na ganito? Maliban sa akin. Humingiti ka na uli. Paano ba yan? Mukhang lagi ko na lang nababasted ang mga sikreto mo niyan. Ah, Okay lang yan. Hindi lang ikaw ang estudyanteng walang pera. paano naman kayong boys? Kami? Bali kasi... Okay lang yon. May sarili kayong mundo. At may sarili din akong mundo. Nag-overlap lang ang mundo natin sandali. Bigla naman ako nalungkot. Huwag naman. Basta ang mundo ko, nandito. At ngayon, na-realize ko na dapat hindi ko kalimutan yon. Ang binabanggit ko, yung sinabi mong sandali. Sandali. Ang ibig sabihin ba nun, magbe-break din kayo ni Steven? Kasi, bale... Teka nga, baka naman mas Casanova ka kaysa kay Steven Kang. Colton, marami ka nang nalalaman Baka gusto mong masaktan. Ang kulit. Sino kayang nag-iwan nito dito? Baka iniwan dito ni Orson. Ayaw mo akong pansinin? Oo. Pumunta ka rito, may ibibigay ako. Saan? Sa kwarto ko. No, no. May ibibigay nga ako sa'yo. Wag na. Thank you na lang. Masusurpresa ka at matutuwa kapag nakita mo. Seryoso ko. Wow, hindi ako pinansin.
Sandali. Dito ka lang, huwag kang aalis. Ano ba yun? Oh, uniform ko yan. Teka, bakit nasa iyo yung uniform ko? Ibalik mo na. Come and get it. Bilisan mo na, ibalik mo na. Kupitin ko kaya yung sleeves. Malapit ng spring-summer season. Teka, wag! Wag! Yan ang gagamitin ko sa graduation eh. Oh, teka, wag please. Huwag kang lalapit. Huwag kang gagalaw, okay? Okay, sige. Akin na yan. Bilis na kasi, akin na. Ginagawa mong hostage yung uniform ko. Oh, Wag! diyan ka lang. Ikaw ang unang babaeng pumasok dito. Sorry. Kalimutan na lang natin, okay? Pinag-dry clean ko pa naman to para sa'yo. Ibalik mo na. Gusto mo ng ramen? Lagyan natin ng caviar. Alam mo ba, may dalawang uri ng customers na pumupunta sa convenience store pagkatapos ng alas 4 ng umaga. Yung maagang papasok, at yung mga walang gustong gawin kundi mag-party. Yung pinakamatindi, yung malalakas ang dating, parang ikaw. Teka, kinukumpara mo ba ang honey mo sa mga tipo ng taong yon? That's a nice one. Alam mo bang ginagawa ko kapag nanggugulo sila? Anong ginagawa mo? Nagiging pasaway din ako na tulad nila. Sanggano na kung sanggano. Bayolente kung bayolente. Oh, hinahamon mo ako? Ganun ba yon? Oo. Agresibo na ba ako sa lagay na yon? Ay, unpredictable ka talaga, Charlotte yun. Eto, Ay, eto na naman. alam mo mas nagiging nakakatuwa ka.